At nagbabalik ang memo. Ang susunod naman po natin ay kailangan pa rin po nating makausap dahil ito po ay pagkakataon para tayong lahat ay matuto. Ano po? Ilang oras na lang kasi ay arangkada na ulit itong impeachment trial, pangatlong araw na po ng teleserye. Ayon nga sa marami ay nakuha ng prosecution ang first day ng trial proper, kung kaya't nakabantay ang taong bayan sa lahat ng mangyayari. Para himayin ang naging takbo ng paglilitis at ang susunod na hakbang ng prosecution, makakasama natin ang House Prosecution Panel Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers. Good morning, sir, and welcome back po sa Memo. Good morning, Corina. Good morning, Willard. At magandang umaga po sa ating mga kababayan. Sir, ano po ang assessment ninyo sa naging takbo ng Day 2 ng trial? Well, kung ano yung nakita natin kahapon, nakita na ng mamamayang Pilipino na preparado, handa ang ating prosecution panel sa paglalatag ng testigo at mga ebidensya. Nakita naman natin yun. And in fact, kung titingnan natin naman yung kabilang panig, ay mukhang nagulat sila dun sa presentasyon ng ebidensya nitong prosecution. But it is not the best time yet to see kung ano yung magiging outcome nitong trial na ito o itong paglilitis na ito. Dahil marami pa po mga ebidensyang naka-prepare at ilalatag ang ating prosecution panel. Ayun, so clearly it was a win for the prosecution. Yung pagtanggi po ng impeachment court dito po sa motion ng depensa na i-exclude daw ang unang testigo. So what do you expect? They will keep on trying their best to exclude all evidence or witnesses throughout the course of the 90 days. Well, ako, personal opinion, Corina, kapag may ebidensya kasi, dapat iharapin mo. Kung walang ebidensya, i-object mo. So, kung wala silang sagot doon sa ebidensyang inilalatag ng prosecution, definitely they will go object this, para hindi po ito maipakita at masuri ng ating impeachment court. That's the usual legal strategy of either of the panels, but in this particular case, Corina, nakita naman natin na maganda yung pagkakakwento ng isang taga-NBI na nagbigay ng salaysay, na nakita niya ito, inorderan siya ng kanyang opisina na i-document itong mga statements uttered by the Vice President. Dahil naniniwala ang mga maraming ahensya ng ating gobyerno na ito ay isang national threat. At ito hindi lamang national threat, kundi banta doon sa ating Pangulo. At dapat seryosohin any attempt to threat or to threaten the national security as well as our President must be taken seriously by the agencies of government. So ito yung nangyari. Nagulat ka ba, Corina, Kong Ace, na kumbaga matagal ang oras na dinevote para dito sa NBI senior agent kasi akala natin authentication, madali lang yan. Pag sinabing authentic yung video, tapos na ang testimonya. So, gaano kahalaga itong issue ng authentication, sir, moving forward? Kasi mamaya ay i-cross-examine naman siya ng depensa. Yan, napakahalaga nito, kasi ito yung magpapatunay na hindi na-manipulate, hindi in-splice itong mga ebidensyang ito. Ibig sabihin, ito ay natural na ebidensya. Ito ay walang pagmamaniubra na ginawa para lumabas itong pinalalabas. At definitely, walang technology na ginamit para ma-enhance o hindi kaya ay mag-iba yung talagang nangyari o talagang sinabi doon sa video yun. And this is the rule, that the courts would definitely ask kung sakasakaling may mga ganitong ebidensya ipapakita ang kahit sino mang panig. Today is the cross-examination ng defense dito sa witness na to. At doon natin makikita, one, tingnan natin kung ano yung demeanor ng witness. Pangalawa, tingnan natin kung consistent ba siya doon sa mga sinabi niya doon sa direct examination ng prosecution. Did the defense have a chance to also analyze the video? I mean, officially? Para sabihin natin patunayan na hindi po authentic itong video na ito? Well, during the pre-trial conference, Corina, ito ay sinuri naman nila. Tiningnan naman nila ito bago ito tinanggap ng clerk of court. Pinakita ito ng prosecution, tiningnan ito ng defense, sinuri nila mabuti at saka nila
ito pina-receive dito sa ating clerk of court. So I would say na talagang nakita nila ito at nasuri nila ito. Ayun, so admissible, no? But are you content about having established the authenticity of the video yesterday? Well, yes, I'm satisfied, no, dahil who else can authenticate, no, a video evidence kung hindi yung mga expert. Nakita naman natin at narinig natin yung sinabi nung witness, no, na 30 times na siyang humarap sa korte. Lahat po ng mga ebidensya na inilatag na dumaan sa kanilang opisina ay siya ang nag-authenticate at siya ang humarap sa court, no, either for the defense or for the prosecution siya sa kahit anumang criminal case, no, na kanyang hinarap doon sa kanyang pagharap sa mga korte. So he is the best person that can authenticate and can say and certify na ito ay tama, ito ay totoo, ito ay hindi minaniobra o minanipula. Kung Ace, nagulat ka ba na nagpakita bigla si VP Sara kahapon sa Senado? At confident ho ba kayo na kapag siya ay pinatawag formally at to take the witness stand ay sisipot siya? Hindi na kami nagulat kasi merong invitation ang ating pangalawang Pangulo na umattend, no? In fact, dapat yun day 1 pa no? Kaso hindi siya nag-attend, kahapon nagpakita siya doon, perhaps to give a moral boost doon sa kanyang defense, no? After the first day performance of the defense panel, palagay ko, naisip ng ating Vice Presidente na kausapin itong kanyang team, no? Although, sana mabigyan din ng oras at pagkakataon na humarap ang ating pangalawang Pangulo sa trial na ito, nang sa ganun, siya manggaling mismo sa kanya ang pagsagot, no, dun sa mga allegations na nakasaad doon sa articles of impeachment. Kung Ace, tuloy ba talaga yung plano na ipatawag ng prosecution si VP Sara as a quote hostile witness? Yan ang napag-agrihan ng prosecution panel kahapon at minanifest naman ito sa korte ni Private Counsel Attorney Lorna Capunan at according to the court, they will respond by extending the same invitation, although hindi naman daw necessary na umattend yung ating pangalawang Pangulo because she is represented by her counsel. Do you expect her to, kumbaga, take the witness stand for every article that she is being accused of, sir? Do I expect her to take the witness stand for every article that she is being accused of? I think number one, yung yung itong Article 4, yung grave threats, no. Kasi siya ang nasa video, siya ang nagsasalita at in fact, nag-reply lang siya dun sa tanong Hindi ba merong video, merong nagsasalita dun sa video na sinasabi ano yung susunod na hakbang, etc., no? Parang to give it a proper context, siya ay nag-reply doon sa sinasabing tanong na nangyari, no? So dapat siguro to give it a more complex and context, no? Siguro dapat siya mismo mag-explain. Yung unexplained wealth, I believe dapat siguro siya rin mismo yan because siya nakakaalam, no, kung ano ba yung reason bakit tumataas yung iyong net worth sa kada taon na nagde-declare ka ng iyong statement of assets, liabilities, and net worth. Ayun, okay. So, sabi nga nila, Willard and Kong Ace, ito ay, siya lang ang nakakaalam what she was thinking when she was saying those things. So, to put it in context and will temporary insanity be a defense? Like, for example, analyzing her mental state at the time that she filmed herself? I wouldn't want to speculate, Corina. Siguro, we will just perhaps wait as to how the defense will answer this allegation and the Vice President through her counsel. Ayan, okay. And you also agree that even if only one impeachment offense is proven that she's guilty of, ay kailangan pa rin nating tapusin yung 4?
Yes, kasi napakahalagang malaman ng tao na ano ba yung katotohanan sa likod nitong mga aligasyon na ito, no? It will actually serve the interest of both. One, dun sa prosecution, kapag kailangan malaman ng taong bayan na base sa aming ebidensya, may katotohanan itong mga aligasyon na ito. Doon naman sa panig naman ng depensa, pwedeng pasinungalingan, no? Yung mga ebidensyang inilatag. Pwedeng sabihin na ito ay fabricated. No? In other words, dapat tapusin, makita, masuri, madinig ng ating mga kababayan kung ano ba ang ebidensya sa likod nitong mga aligasyon na ito. Whether true or hindi totoo, dapat matapos makita ang ebidensya at tapusin ang proseso. Ayan, okay. So, you also said evidence and not political arithmetic ang dapat manaig. So, ito ba yung nasusunod sa ngayon? Meron kasi mga nagsasabi na, magpanggap naman kayo ng konti na kayo'y impartial. Parang hindi na kayo nagpapanggap man lang at kitang-kita ang mga bias. What do you think? Marami kasing mga points of view, no, o punto de vista na lumalabas tungkol dito sa numbers of how many is needed to convict, how many is needed to acquit, no. Base ngayon sa composition ng Senado, less than 24 na lang sila, no. So merong school of thought na sinasabi na siguro bababa yung sinasabi ng Constitution o sa Ligang Batas dun sinasabing number ng 2/3, no. At ito ay talagang sa aking palagay, Corina and Willard, must be given enough time, no, to be deliberated on by the proper and appropriate court. Sa aking palagay, pagdating sa punto na kailangan na, no, na magkaroon ng decision dito, I'm sure either of the panel, both the defense or the prosecution would definitely seek, no, an answer from the appropriate court kung ano ba talaga ang final number dito, kung ito ay napapanahon na ikata. Your expectation, sir, sa third day ng impeachment trial, Kong Ace? Well, ito we would like to expect, no, na magiging consistent yung ating witness na iniharap ng prosecution kahapon. Makikita natin ito sa cross-examination ng defense. At sana kung matatapos ito at may oras pa, meron pa kasing isang witness na inilatag o inihiyain ang ating prosecution panel, who also belongs to the NBI family, no, that will certify the work done by this first witness, si Agent Kalilong. So I guess tingnan natin, panuorin natin, suriin din natin, tingnan natin kung consistent itong witness na ito para makabalanse tayo, makag-come up tayo ng ating opinion tungkol sa kanya. Maraming salamat po sa inyong oras, Congressman Robert Ace Barbers. All the best po, sir. Thank you, Corina, and thank you, Willard. Thank you for having me. Salamat po.